Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romualdo. Taong 1958, Sebaste, Antique. Itong mga panahong ito, naninirahan sa isang malawak na ilang ang pamilya ni Romualdo. Milya-milya ang layo nila sa baryo sa kadahilanang hindi sila sanay na makakita ng maraming tao. Maihahanay mo sila sa mga mangyan. Pero kung diskarte sa gubat ang pag-uusapan, isa sila sa mga namamayagpag. Nga pala Pinuno, hindi ito ang totoo niyang pangalan. Pinagamit lamang namin to sa kanya para naman kahit papaano maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Magpahanggang sa ngayon kasi, buhay pa itong si Romualdo at sa maniwala man kayo o hindi, napakatanda na nito. Yon ang sinabi sa amin ng mga kapatid niyang nabubuhay pa. Ang tanging nakakaalam lang din sa kanyang sikreto ay yung mga anak niya. Ayon sa mga ito, ang sikreto para magkaroon ng mahabang buhay ay ang pagkain ng mga hayop at bungang kahoy na makikita sa ilang. Kinakailangang puro ito at walang halong kahit na anong kemikal na gawa ng tao. Kaya naman yung naging posible sa kanila ay dahil nga sa ilang dekada silang nanirahan sa mga kagubatan, imbis na sa mga baryo at bayan. Oo, mahirap ang pinagdaanan nila sa mga lugar na kanilang pinagtirahan, pero isa sila sa mga piling tao na nakalampas ng 1 siglo. Dagdag pa ng mga anak niya na wala naman talagang kakaiba sa kanilang pamilya. May hahalin tulad lang din sila sa karamihan na ang gustong mangyari, mabuhay ng mapayapa. Ang kaso lang sa panahong ito, masyadong talamak pa ang samsama ng teritoryo sa mga lahi ng aswang. Ayon kay Romualdo, na noong nagsasama pa lamang sila ng kanyang asawa, marami na silang nilisang lugar para lamang takasan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. May mangilan-ngilan na rin sa kanilang mga kadugo ang namatay at nawala dahil sa pag-atake ng mga ito. Habang payapang naninirahan ng mga tao sa baryo, ang pamilya naman nila noon abalang-abala sa paghahanap ng lugar na pwede nilang pagtirahan. Hanggat maaari, sa mga masusukal sila na kakahuyan naninirahan, para naman kahit papaano, hindi sila madaling mapasok ng mga ito. Ang kaso lang, dahil sa palihim nitong pananako sa Sebaste, hindi naging madali ang kanilang paglikas. Nang mapagtanto naman nilang hindi sila nilulubayan ng mga nilalang na yan, doon na sila nagdesisyong makipaglaban. Sa tulong ng kanilang kasama, sa pilitan nilang hinasa sa pakikipagkombate ang mga sarili nila. Bagaman aminado silang wala silang alam na lihim na karunungan panlaban sa mga ito, pinili nilang humanap ng paraan para matukoy ang kahinaan ng mga nilalang. Sa loob ng ilang buwan nilang pakikipaglaban, kahit nalalagasan sila ng mga kasama, nakakakuha naman sila ng detalye na siyang nagdala sa kanila sa isang konklusyon. Narinig niyo na ba yung bulaklak ng saling bobog? Ayon kay Romualdo, na sa kanilang pakikipaglaban sa mga aswang, napatunayan nilang isa yon sa kahinaan ng mga nilalang. Hindi nila mawari kung papaano yon nangyari, pero aksidente lang nila yung nalaman. Noong gabi kasing nakikipagpatayan sila sa mga nilalang, nataon naman noong may mga puno ng saling bobog ang nasa paligid. Pagtulak naman niya sa aswang patungo sa puno nito, laking gulat na lamang niya nang biglang dumikit sa katawan nito ang nasabing bulaklak. Mabilis ding nanuyot ang mga talulot nito, kung saan matapos yung higupin ng aswang, bigla na lamang yung umusok.
Maya-maya pa, lumabas sa mga mata nito ang isang nagngangalit na amoy, kasabay ng pagkalat ng nakakasuka nitong amoy sa paligid. Segundo lang din ang naging pagitan nang biglang pumutok ang katawan nito, kung saan sa may bandang dibdib ng nilalang lumabas ang isang santelmo na mabilis na pumailalim sa lupa. Magmula noong nasipat ni Romualdo ang pangyayaring yon, agad naman niya itong ipinagsabi sa kanyang mga kasama. Ilang araw pa ang lumipas, matapos ang pagkakadiskubre nila sa saling bobog, napagtanto nilang ang pinakamabisang parte nito panlaban sa mga aswang ay yung dagta at bulaklak nito. Ang problema sa bulaklak, masyadong mahirap yun ilagay sa kahit na anong sandata. Napakamapanganib naman kung sapilitan nila itong ilalapat sa balat ng nilalang, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na hindi yun papayag. Buwan pa ang dumaan, medyo pinangingilaga na sila ng mga aswang. Laking pasasalamat ng mga kadugo nila noon sa kanya, gawa ng kung hindi dahil sa kanyang mga nakita, maaaring nabubuhay pa rin sila sa takot noong mga panahong yon. Upang magkaroon naman sila ng mga nakamamatay na mga sandata, araw-araw nilang inilulubog ang kanilang mga sibat at itak kapag hindi nila yon ginagamit. Tuwing sumasapit din ang gabi, hinuhugot nila yon sa binababaran para dalhin sa mga lugar kung saan sila nagbabantay. Kahit medyo madalang na noon ang mga sumasalakay, di pa rin sila gaanong nagpakakampante sa kadahilan ng alam nila ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Kung hindi nagkakamali noon sila Romualdo, napapalibutan sila ng 3 lahi ng mga aswang na gustong sumakop sa lugar kung saan sila naninirahan. Bukod kasi sa maganda ang lokasyon nito, tagong-tago rin yon, angkop na pang-imbakan ng kanilang mga nabiktimang tao. Ayon pa kay Romualdo, gustong-gusto na nilang umalis sa lugar na yon. Ang kaso lang hindi nila ito basta-bastang magagawa. Dahil sa unahan nitong bahagi, purong kapatagan na. Kung pipilitin nilang dumaan sa ganoong lugar, paniguradong marami ang mamamatay sa kanila bago pa man nila marating ang Karatig baryo. Aminado rin kasi sila na dahil sa kanilang mga ginawa, paniguradong lahat ng lahi ng mga aswang sa lugar na yon may itinatagong galit sa kanila. Hindi lang kasi isa ang kanilang pinatay, bagkus ay halos hindi na yun mabilang ng kanilang mga kamay. Dahil sa ganoong sitwasyon, pinili na lamang nilang harapin ang kanilang mga kalaban. Sa isip-isip kasi noon ng pangkat ni Romualdo, ang tanging paraan para makalaya sa mga ito ay malipol ang kabuuan ng pamilya nito. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan nang sa gayoy mabuhay na sila ng payapa. Pero ayon nga sa mga matatanda, napakadaling magbahagi ng plano pero napakahirap nitong gawin. 2 buwan bago sumapit ang Nobyembre, muli na namang nag-umpisa ang sagupaan sa pagitan ng mga lahi nila. Inaasahan naman nila ang bagay na yon, gawa ng alam nilang kada 3 buwan, nag-iipon ng pagkain ang mga nilalang. Ayon nga sa kanya, na minsan nasisipat niya ang mga ito na nagpapatayan dahil lamang sa pag-aagawan sa mga dala nilang pagkain. Di naman yun madalas pero may mga pagkakataong nasisipat nila yun sa langit. Ang nakakapagtaka lang sa lahat na kahit ilang beses na yung mag-away, tila bang hindi ito nagiging rason upang umabot sila sa ubusan ng lahi. Ilang araw lang din ang lumilipas pagkatapos ng ganoong insidente, muli na namang bumabalik ang galit ng mga ito sa kanilang pamilya. Nang hindi na maatim na Romualdo ang ganoong pangyayari, nagdesisyon siyang humanap ng tamang pagkakataon para kumprontahin ang lahi ng mga nilalang.
Wala man silang ideya sa mga mangyayari. Pinili nilang gawin ito sa pagbabakasakaling yon ang magiging daan upang tuluyan na nga silang malagay sa payapa. Isang umaga, nang mapansin naman ng mga kasama niya na walang umaaligid sa kanilang tagapagmasid, agad naman siyang naglunsad ng isang biglaang pagpupulong. Nang marinig naman yon ang kanyang pangkat, dali-dali naman yung tumungo sa kanyang pamamahay para makinig sa kanyang abiso. Pagsilay naman niyang kompleto na ito, nagsimula na rin siyang magsalita ukol sa nais niyang mangyari. May naisip akong plano. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayong lahat. Mapanganib ang hakbang na ito pero magiging sulit naman kapag umayon sa atin ang pagkakataon. Gusto kong pumunta sa pugad ng ating mga kalaban. Hangad kong kausapin ng personal ang pinuno nila upang malaman natin kung ano ang ating magagawa para tuluyang makaalis sa lugar na ito. Ano? Gusto niyo bang gawin ang plano kong ito? Nakahanda naman tayo kung sakaling hindi umayon ang pagkakataon. Wika ni Romualdo sa mga pinuno ng bawat sekta ng kanilang grupo. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman niyang nasipat ang pagsibulungan ng kanyang mga kasama. Inaasahan naman niya ito, lalo pat kinakailangan itong magkaroon ng iisang desisyon upang hindi magkagulo ang kanilang plano. Para sa kanya, wala namang problema kung hindi sumang-ayon ang mga ito, lalo na't wala naman silang pinagmamadalian. Marami pa naman din sila doong mapagkukunan ng pagkain, kaya nananatiling ligtas ang angka nila. Lumipas ang kalahating oras na pagpapalitan ng ideya ng mga ito. Laking gulat na lamang niya nang sumang-ayon yun sa kanyang nais. Ayon sa mga namumuno, hawak niya ang buong pagtitiwala nila. Gawa ng kung hindi dahil sa kanya, paniguradong wala sila sa ganoong estado. Mariinding inilahad ng mga ito, mas mainam na sumubok sila ng mga bagay-bagay sa pagbabakasakaling yon ang magiging susi ng kanilang paglaya mula sa kaguluhang hindi nila malagpasan. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-usapan, agad din naman nilang nilisan ang lugar nila. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, maigi nilang pinakiramdaman ang bawat posibilidad na maaaring mangyari. Paglabas naman nila sa kakahuyan, doon naman bumungad sa kanila ang hindi mabilang na tagapagmasid ng mga aswang. Maliban sa mga insektong kanilang nakikita, may mga hayop din doong animoy, wala ng sariling wisyo. Ayon pa sa kanya na, sa tinagal-tagal na niyang nakikipaglaban sa mga ito, doon pa lamang siya nakakita ng sigbin na naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Masyado man yung imposible para sa kanila. Upang hindi naman sila magkaroon ng aberya, pinili nilang ipagsawalang bahala ang mga nilalang na kanilang nakita. Isang oras pa ang lumipas. Narating na nga nila ang isang masukal na kakahuyan na isa namang pugad ng mga aswang na malapit sa lahi ng mga abwak. Pagpasok naman nila sa loob nito, agad namang humuni ang hindi mabilang na mga unggoy na siya namang nakapukaw sa kanilang mga pansin. Hindi naglaon, pagbaling naman nila sa harapan ng daan, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang 6 na kalalakihan na purong butot balat. Humpak na rin ang pisngi ng mga ito na parang hindi yun nakakakain ng tama. Pagsilay naman ni Romualdo sa mga nilalang,
Agad naman niyang inilahad ang kanilang pakay. Mariin din niyang inabisuhan ng mga ito. Hindi sila dapat pumunta sa lugar para magdala ng gulo. Nang marinig naman ng mga nilalang na yon ang kanyang sinabi, tahimik lang naman sila nitong pinagmasdan hanggang sa sumagot na ang isa sa mga ito ng, Hindi kami tumatanggap ng taong bisita. Bumalik na kayo sa inyo. Wala kayong mapapala rito. Anong akala nyo? Kakampi nyo ang umaga? Subukan nyo lang gumalaw ng masama. Magkakasubukan tayo dito ngayon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, paulit-ulit naman niya itong pinaliwanagan ukol sa mga bagay na nais niyang malaman. Pagtatapat pa niya na, hindi naman nila gusto ang ganoong pangyayari, kaso lang sadyang naipit lang talaga sila sa ganoong sitwasyon. Dagdag pa niya na, kung pagbibigyan sila nito ng pagkakataong makaalis doon ng ligtas at payapa, gagawin nila yon ora mismo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, pansin naman niya ang pagiging kalmado ng nilalang. Kahit papaano, ikinatuwa naman yon ni Romualdo. Gawa nang sa isip-isip niya, isa yung magandang senyales. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman silang napatahimik nang dumating ang pinuno ng mga ito. Pagsilay naman niya sa matandang paparating kasama ang mga personal nitong tauhan, agad naman siya roong nagbigay ng paggalang at pagbati. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang mabilis na humaharap sa kanila. Akala niya makikipag-usap na yon ng mapayapa, pero nang magkaharap na sila, laking gulat na lamang niya nang bigla itong umatungal ng napakalakas, sabay sunggab sa kanila. Mabilis ding nagpalit anyo ang nilalang na yon, kung kaya't wala na silang magagawa kundi ang makipaglaban. Hindi naglaon. Unti-unti na ring tumulong ang mga kasamahan nito, maging ang mga unggoy na nagmamasid sa paligid. Sa loob lamang ng 10 minuto, marami ang nangyari sa lugar na yon. Ilang beses din silang tinangkang sukulin ng mga nilalang pero hindi nila yon pinagbigyan. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang bukana ng kakahuyan, nagmamadali naman doong umatras ang kanilang grupo para tuluyan na silang mabalot ng sikat ng araw. Pagdating naman nila sa bukana nito, bigla naman siyang napasigaw nang masipat niya ang pinakabata sa kanilang grupo na biglang hinila ng 2 unggoy. Pilit pa nitong sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ng mga nilalang na yon, pero masyadong nakakapit sa kanyang damit ang mga kamay nito. Pagramdam naman ng binatilyo na madadarag na siya nito patungong karimlan, nagdesisyon na yung humawak sa puno habang humihingi ng tulong. Matapos naman niyang masilayan ang kalagayan nito, agad naman niya yung sinigawang manatili sabay tungo sa kinaroroonan nito. Sa kanyang pananakbo, pilit naman siyang prinotektahan ng mga kasama niyang malapit sa kanya. Dahil sa ginawa ng mga ito, kung kaya't nagawa niyang madaanan ng ligtas ang humigit sa 10 aswang na humaharang sa daan. Pagdating naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na umusad na papalabas. Iniwasan na nila noong magpahintay dahil sa isip-isip niya, may posibilidad na manganib ang buhay ng mga ito dahil sa kanila. Nang marinig naman yon ng mga kasamahan ni Romualdo, agad naman itong sumunod sa kanyang abiso. Minuto lang noon ang lumipas nang tuluyan na yung mawala sa lugar. Dahil dito, unti-unti namang nabaling sa kanila
ang atensyon ng mga aswang. Nataon na rin noong hawak na niya ang binatilyo, kaya sa halip na manatili pa roon, agad naman siyang humanap ng paraan para makabalik sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Makalipas pa ang ilang segundong pagmamasid ni Romualdo sa paligid, doon na nga niya natukoy ang pinakamainam na daan na maaari nilang daanan. Walang sabi-sabi. Pagsunggab naman sa kanya ng mga aswang, dali-dali naman siyang sumuot sa masusukal na ugat, kasama ang binatilyo. Kaya madali naman sila roong nakadaan ay dahil sa parang kuweba ang itsura nito. Ang nakakabahala lang sa lugar na yon ay yung mga ahas na maaaring nakatira doon. Gayunpaman, hindi na nila ito pinansin dahil ang mahalaga para sa kanila, makalayo doon ng ligtas. Sa loob ng kalahating oras na pakikipaghabulan sa mga nilalang na yon, narating na nga nila ang bahagi ng kakahuyan na may matarik na bangin. Nang mapagtanto naman nilang tubig ang kanilang babagsakan, hindi na rin sila roon nagdalawang isip na tumalon. Bago pa man sila bumagsak sa tubig, buong lakas naman nilang sinigawan ng kanilang mga kasama upang madali nitong malaman ang eksaktong kinaroroonan nilang dalawa. Matapos naman yung gawin nila Romualdo, agad naman silang umahon sa tubig, sabay hanap ng kanilang mapagtataguan. Hanggat maaari, iniwasan nilang lumayo sa lugar na yon, gawa ng sa oras na dumating doon ang kanilang mga kasama at nataong wala sila, paniguradong mag-iisip yon ng hindi tama. May posibilidad ding magpatuloy yon sa paghahanap na maaaring ikapahamak lang ng kanilang grupo. Dahil sa ganoong kaisipan, kahit may mga daan na silang nakikita na maaari na nilang tahakin, hindi nila yon ginawa. Halos 4 na oras din silang naghintay sa lugar na yan, hanggang sa doon na nga nila napansin ang unti-unting pagdilim ng buong paligid. Maya-maya pa, pagtungtong naman ng 5:00 ng hapon, matagumpay naman silang nakita ng kanilang mga kasama. Pagbaba naman ito sa lugar na yon, dali-dali naman sila nitong tinulungan, ngunit nang akmang aahon na sila paitaas, laking gulat na lamang nila nang magsibagsakan pababa yung mga kasama nilang nagbabantay. Pagsilay naman nila sa itaas ng lugar, bumungad sa kanila ang mga aswang na nasa kaanyuan pa ng pagbabalat kayo. Napansin din nilang iba't iba ang lahi ng mga ito, kaya unang pumasok sa isip nila, nagtutulong-tulong na ang mga nilalang na yon. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na wag nang umahon sa lugar kung nasaan man sila. Alam na niya kasi noon, nasukol na ng mga nilalang na yon ang lahat ng daang pwede nilang lagusan. Dahil sa kanyang mga sinabi, dali-dali namang nagtipon ng kanyang mga kadugo para paghandaan ang nalalapit na digmaan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nila sa buong paligid, pasimple namang lumapit sa kanya ang matandang pinuno ng unang pangkat para magbigay ng abiso ukol sa naiisip nitong plano. Romualdo, huwag na tayong umalis dito. Sila ang pababain natin upang tayong magkaroon ng lamang. Matatalo natin ang mga yan. Lakas lang ang meron sila. Samantalang tayo, nagsanay para sa pagkakataong ito. Nakahanda naman ho kami sa mga mangyayari. At pangako, hindi kami maninisi sa oras na malagay na sa alanganin ng aming buhay. Gampanan niyo lang ho ang trabaho ninyo. Kami na ang bahala sa mga matitira. Wika nito sa kanya. Maliban sa sinabi mong yan, wala nang ibang paraan. Magsihanda na kayo. Ang oras na ito ang magtutukoy sa kahihinatnan ng mga buhay ninyo. Walang atras
hanggang kamatayan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad namang nagsigawan ng kanyang mga kasama. Nang marinig naman ng mga aswang ang ginawa nila, dali-dali naman yung bumaba patungo sa lugar kung saan sila naroon. Dahil dito, agad naman silang pumorma para protektahan ng bawat isa sa kanila. Pabilog ang naging depensa ng kanilang grupo, kung saan ang mga nasa unang hanay ay yung mga kasama nilang may mga daladalang kalasag na gawa sa kawayan. Ang mga nasa likod naman ay yung may mga dalang sundang, tapos yung mga nasa gitna, mga pinuno ng kanilang pangkat. Maya-maya pa, paglapit naman sa kanila ng mga aswang, walang patid naman yung sumalakay ng hindi nag-iisip. Nang mapagtanto naman nilang uubusin talaga sila nito, hindi naman nila ito inatrasan sa abot ng kanilang makakaya. Maya-maya pa, nang makalapit na ang mga ito sa pangkat nila, doon na nagsimula ang labanan. Habang tinutulak nila Romualdo papalayo ang mga nilalang, walang patid naman yung lumulundag patungo sa mga kasama nilang may mga dalang kalasag. Yung iba, matagumpay na nakakapasok pero karamihan sa mga ito, mabilis na napapaslang ng kanilang mga sandata. Nang mapansin naman niyang mahihirapan ng husto ang kanilang grupo para magtagumpay sa mga nilalang na yon, doon na siya napilitang ilabas ang garapong naglalaman ng dagta ng saling bobog na nakatalo sa gabunang namamahala sa lahi ng mga wakwak. Pagbukas naman niya ng takip nito, agad naman niya yung ibinuhos sa tubig na siyang naging sanhi upang umatungal ang mga aswang na kasalukuyan doong nakalublob. Segundo lamang ang dumaan nang biglang balutin ng hindi mabilang na mga santelmo ang lugar na kanilang kinaroroonan. Paglalim naman ng mga ito sa lupa, doon na siya nakaisip ng isang napakabisang paraan para magtagumpay silang makausad pabalik sa kanilang lugar. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na lumubog sa tubig. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung ginawa ng mga kasama niyang mandirigma na siyang naging sanhi upang umilag doon ng mga aswang. Pagramdam naman niyang epektibo ang naisip niyang plano, doon na sila nagsimulang umakyat papaitaas. Dala na rin ang kanilang pagmamadali. Naiwan nila sa lugar na yon ang labi ng kanilang mga kasamang pumanaw. Masakit man yun para sa kanila pero kinakailangan nilang magpatuloy. Maya-maya pa, nang tuluyan na sila roong makalayo, pansin na pansin naman nila ang pagsunod ng hindi mabilang na mga aswang sa kalangitan. Siyempre, dahil sa alam na niyang hindi na yun makakalapit, naging matiwasay naman ang kanilang paglakad papauwi. Lumipas ang gabing yan. Agad naman niyang inabisuhan ang kanyang mga kadugo na lumikom ng sapat na dagta ng bulaklak. Ang naisip kasi nila noong plano, lilisanin nila ang lugar na yon na punong-puno ng dagta nito. Para sa kanya, yun na lamang ang nag-iisang paraan para makatakas doon ng mapayapa. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, hindi na ito nagdalawang isip na sumunod sa kanya. Pagkaraan pa ng isang linggo, nang maihanda na nila ang lahat ng kanilang mga kagamitan, agad naman nilang nilisan ang lugar na yon. Halos nasa humigit kalahating araw din ang pagbaybay nila ng daan para lamang makalayo sa teritoryo ng mga ito. Hindi naglaon. Nang mapansin nilang milya-milya na ang kanilang layo, doon na sila nagsimulang humanap ng bundok na maaari nilang mapagtirahan.
Bago rin sila tuluyang nanatili sa lugar na yon, lahat ng binhi ng saling bobog, maingat nilang itinanim sa paligid. Kahit wala silang nararamdamang aswang sa lugar, pinili nilang magdoble ingat nang sa gayoy wala silang mapagsisihan. Taon pa ang dumaan, doon na tuluyang natahimik ang kanilang angkan. Nagsimula na ring umalis doon ang iilan sa mga kasamahan niya dahil sa nakahanap yon ng mapapangasawa sa karatig lugar. Pero itong si Romualdo, piniling manatili roon dahil para sa kanya yun na lamang ang buhay na meron siya. Nasa mga ito rin ang kanyang alaala noong minsan silang nakipaglaban sa mga aswang na mananamsam ng lupain. Pero alam ko sa sarili ko, Pinuno, na ito ang kauna-unahang pagkakataon na marinig mo at ng mga subscribers mo ang tungkol sa isang uri ng pangontra sa mga aswang na tinatawag na dagta ng saling bobog. Okay. Opinyon ko sa kwento. Oo nga, no? Galing mo ah. Paano mo nalaman na ito lang yung unang pagkakataon na nalaman ko yung tungkol dito sa saling bobog? Kasi alam ko naman, sa lahat na nakikinig sa akin, hindi lang sa channel ko, kahit sa ibang channel, alam ko na ang pinakamabisang pangontra sa mga aswang, tsaka kinalakihan na nating lahat, dagta ng makabuhay, tsaka yung pamalo ng makabuhay. Yung parang latigo, di ba yan yung ginagawa talagang pangontra sa mga aswang eh. Pero ito, yung bulaklak ng saling bobog tsaka yung dagta, takot daw yung mga aswang. Bukod pa ron, nakapatay na to ng gabunan. So ibig sabihin, ganito katindi yung dagta tsaka yung mismong bulaklak nito. Sino ba sa inyo nakakita na ng saling bobog? Kasi ako, first time ko talaga sa buong buhay ko na mabanggit to eh. Kaya, ni makita sa personal, hindi ko pa rin nagawa. Pero alam ko marami sa inyo, alam ko anong itsura nito tsaka alam nyo rin siguro kung saan to tumutubo. Ako kasi, wala akong ideya eh. Kayo kung meron, malaking bagay yan. Alam ko, marami ang magiging interesado para alamin kung ano bang meron dito sa saling bobog. Kaya, kung may opinion kayo o may alam kayo tungkol dito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.